Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, subukan natin itong BYD Tang EV sa highway. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Recently lang nag-drive tayo ng BYD Tang DMI. So ito naman yung BYD Tang EV. So ito yung una talagang lumabas. Pero ito kasi yung mga nila yung mga matataas na model nila. Kasi yung BYD Tang na DMI, yun yung mas affordable naman. Pero ang pinagkaiba nila, ito kasi full electric vehicle. Tapos yung isa naman, plug-in hybrid siya. So pwede mo siyang i-charge, pwede mong gamitin as electric vehicle, pero pwede mo rin gamitin as hybrid. So meron din siyang gasoline engine, tsaka meron siyang electric na motor. So yun yung main difference nung dalawa. Depende naman sa inyo kung ano yung mas prefer nyo, pero ngayon subukan lang natin to. So number 1, ang pinakapagkakaiba nila yung engine. Kasi ang engine nga nito, electric vehicle. Ang range nito nung chinarge ko, ang lumabas dito sa screen, 543 kilometers ang range. Mga katandem, sa totoo lang, sobra-sobra na yun. Kasi yung isang EV namin, 170 kilometers yung range. Okay na siyang gamitin. Pero ito, 543 yung lumabas sa screen. So ang range pala nito na nakasulat sa brochure, 530. Pero ang lumabas kasi sa akin, 543. Hindi ko alam paano nangyari yun. Na-overcharge ko ba? Anyway, meron din tong fast charging at saka slow charging. Galing kami sa Cavite, papunta kami dito sa Clark, So mga 140 to 150 kilometers yon. 100% ako nung umalis doon. Ngayon, pabalik na kami ng Manila. Pagdating ko dito sa Clark, ang charge ko, yung state of charge ko, 75%. Pero maghapon kasi na naka-on din yung aircon dahil si Elaine tumatambay din dito sa loob ng sasakyan. Pero ang lumabas, ngayon nung umalis kami dun sa pinanggalingan namin, 72% yung natitirang state of charge niya. So ang ibig sabihin lang from Cavite to Clark, panis na panis lang sa baterya nito. Ganon kalupit. Sa exterior naman nito, sa itsura, halos parehas lang ng Tang DMI, sleek, upmarket siya, social, pero hindi siya ganon ka-aggressive sa styling. So very good naman yun kasi ayoko rin naman nung masyadong aggressive yung styling, Pero pagpasok mo dito sa loob, medyo maraming pinagkaiba, Mas premium talaga yung itsura nitong EV kasi black yung interior, pati yung ceiling mo, black, yung mga upuan niya, leather na brown. Tapos ang dami ditong mga piano black finish, yung mga metallic accents. Tapos meron pa siyang parang suede-like material dito sa mga pintuan, dito sa dashboard. Premium na premium talaga. Medyo malayo yung pagkakaiba nila pag sumakay ka sa loob. So, kamusta naman ngayon ang performance ng BYD Tang EV sa highway, sa expressway? Kasi alam nyo na, diba? Na 25% lang yung nabawas natin. So, ngayon, tumatakbo tayo ng 70 kilometers per hour. So, i-on ko yung adaptive cruise control. So, yan, sinet ko lang set natin ng 90. Okay. Nakaset tayo ng adaptive cruise control ngayon na 90 kilometers per hour. Pero ang andar ko lang talaga 85 kilometers per hour kasi sinusundan lang niya yung truck na nasa unahan natin. So yun yung unang-unang napansin ko dito sa pagdadrive nito, Sobrang convenient kasi kahit high speed yung andar mo, sumusunod siya sa kotse sa unahan. Kahit low speed, kahit huminto na, aandar pa rin siya basta umandar yung sasakyan sa unahan mo. Kaya wala akong kapagod-pagod mag-drive. Pangalawa, kung gusto mo rin na ayaw mo na rin mag-steering, pwede rin to, i-on mo lang yung lane keep assist. So yan, in-on ko siya. So ngayon, hindi lang preno, hindi lang accelerator yung kinokontrol ng sasakyan, pati yung steering. So yun nga lang, pag mag-change ka ng lane, kailangan talaga mag-signal lights ka para alam niya na lilipat ka ng lane. Kasi pag hindi ka nag-signal lights, lumalaban yung manibela. So i-switch ko na muna siya ng 100 kilometers per hour. Yan.
Diba? Sobrang convenient. Ang ginagawa ko lang ngayon mga katandem, nakahawak lang ako ng manibela. That's it. So sobrang convenient talaga niya. Tapos ang laki-laki pa ng screen. Kaya ngayon no, nakalagay dito yung Waze. So yung mapa natin nakalagay lang dyan, napakalaki. Kitang-kita mo siya, hindi ka maliligaw. Grabe. 76 kilometers per hour yung takbo, pero parang ang takbo mo parang mga 30-40 lang kasi sobrang tahimik. Ang kinaganda pa nito no, 'di ba sa expressway merong mga turn, tapos minsan merong mga off ramps saka on ramps yan. Kagaya nito, may off ramp tayo papunta ng NLEX. So dito sa mga ramps na to, mapapansin mo talaga yung steering prowess niya. As in, kasi pag lumiko ka sa mga kagaya nito no, kahit medyo mabilis ka, pag tinurn mo siya, kayang-kaya niya at saka nahuhold niya yung line. So kagaya niyan, ito nakasunod lang tayo dyan, nahuhold niya yung line. Medyo mabagal lang yung sasakyan sa unahan. Pero kanina kasi, no, ang ganda ng steering niya kasi kahit mabilis kang mag-turn, wala kang kaba. Talagang dikit na dikit siya sa sahig, para kang naka-release pag nag-turn. Yan o, kagaya nito, ayan o. Hold na hold mo yung line, no? Hindi yung nag-a-adjust ka, hindi. Ito yan talaga steady. Speaking naman dito sa interior, besides dun sa napakaganda niya, no, premium na premium yung itsura, 7 seats din to. So kung gusto mo isama yung pamilya mo sa biyahe, pwedeng pwede kasi nga pang 7 tao to. Sa space, syempre same din naman to ng body nung Tang. So kung gusto nyo makita talaga yung mga full spec spaces, panoorin nyo na lang din yung video namin nung BYD Tang DMI. Pero ito yung nagustuhan ko dito no, sa highway performance nito. Yung torque kasi nito instantaneous. Kaya kunwari kagaya nito no, o, ang takbo ko 75. Pag binira ko ngayon yan, boom, 100. Tapos so napakadali nitong mag-weave sa traffic. Kunwari may mga mababagal, so bilisan mo lang ng konti, tapos lipat ka ng lane ng konti. Alam mo yun, yung safe na safe pa rin yung pakiramdam mo. Kasi yung sasakyan kasi wala siyang hirap, yung sobrang tahimik lang niya. Walang kahirap-hirap, parang ano lang, parang paano ba to? Sobrang submissive na sasakyan. Walang reklamo, walang kahit ano, basta pag tinadyakan mo, go. Sobrang masunurin at maganda nga kasi nakakasunod talaga siya. Ito, mabilis-bilis na turn tayo ngayon. Pero tinan mo, oh, kapit na kapit talaga. Kaya pa kang bilisan eh. Kaya pang birahin eh. Kaso mag-over na tayo ng speed. Yan. Ang kinaganda pa yan, 'di ba? May nag-join sa atin, may nag-merge sa atin na ano, na Fortuner lumipat sa lane ng unahan natin. Ano, naramdaman na kaagad nung adaptive cruise control, no? Kaya hindi sudden yung braking, malayo pa lang napapasok siya, na sense na kaagad. So 70 yung speed natin kanina. Itatry ko naman ngayon na mag 100 kilometers per hour tayo. Sa dami ng sasakyan na to, baka hindi kaya. Anyway, kanina naman naka 100 kilometers per hour kami, pero sobrang tahimik niya ng 100 kilometers per hour. Kahit mag-overtake ka pa, tahimik pa rin talaga siya. So sobrang relaxed. Kaya kung gusto mo ng relaxing drive, wala talaga makakatapat sa mga EV. Kasi walang makina eh, walang nagre-rev. So yun ang ano, kamusta ba pang highway drive ng Tang? So napaka-convenient kasi kagaya niya no, hindi ako namembreno, hindi ako nagagas, hindi ako nagto-turn. So wala ka na halos ginagawa. Tinitingnan mo na lang yung mga sasakyan kung alanganin ba, pero wala eh, hindi naman eh. Sobrang tulin, ang galing ng response ng engine, konting tapak mo, bumibilis, sobrang tahimik, komportable ng suspension. Tapos yung range hindi ka rin ito ano to, subject, depende. So yung range naman nito no, yung official 530, sobrang layo na niya. So sa totoo lang no, kung kunwari ang biyahe mo naman eh, kunwari kagaya namin na ang biyahe lang naman talagang long distance eh, Cavite to Nueva Ecija, kaya kasi 200 lang yun eh. So sobra ka pa ng ano, 200 papunta, meron ka pang panlibot doon, tapos may 200 ka ulit pabalik. So 500, o may sobra ka pa. Tapos pwede mo rin naman tong i-charge doon. Kaya pwedeng sobra-sobra pa talaga. So yun,
kung nag-iisip ka na ipang long distance mo yung EV, okay yan, kaya yan, basta alam mo lang yung range ng sasakyan. So kunwari, pabiyahe ka nga ng 200, huwag kang gumamit ng sasakyan na 170 kilometers lang yung range, kasi alam mo naman kakapusin ka. At nakauwi naman kami ng matiwasay. So nagsimula kami ng 100% from General Trias to Clark, tas pabalik. Ang natira sa amin, ito, 47%, 252 kilometers. So 530 kilometers daw ang range nito. So napakalayo talaga ng mararating ng 530 kilometers dahil nga 47% pa yung natira. Cavite na yon to Clark and back. So sa mga ganito talagang EV, napakalayo na talaga ng inabot nito pero sobrang dami pang natira. Kaya para sa akin, no, yung mga EV na kagaya nito na above 500 kilometers yung range, sobra-sobra na talaga siya para sa akin. Pero syempre, no, may mga ibang tao kasi na bumabiyahe sila ng mga more than 800 kilometers per day. So kung ganun yung biyahe mo, hindi talaga ito po pwede sa'yo. Pero kung ang biyahe mo naman less than 500 kilometers per day, na sigurado naman akong 95% ng may-ari ng sasakyan, malamang ganun yung biyahe lang. Maliban syempre dun sa mga commercial use, yung mga gumagamit ng truck, pang-deliver, public transport, syempre hindi kasama yun, tsaka mga taxi, ibang usapan yun. Pero sa mga normal users, malamang below 500 kilometers per day ang gastos nila. So, usually nga, no, pagpapunta nga sa office, mga 10-15 kilometers lang yan. Pagbalik mo, 10-15 kilometers, so sabihin na natin 30 kilometers. O di ilang 30 kilometers dun sa 500 kilometers. Sobrang dami. Kaya magsasawa ka na dito, no? Hindi pa mauubos yung baterya. So kung susumahin pala, no, kung 30 kilometers per day, kung 10 days, 300 kilometers pa lang. So sa 2 weeks mo, 300 kilometers pa lang. May sobra ka pang 200 plus kilometers. So sobra-sobra talaga to. Yung drive na ginawa ko nga pala, ano yun hindi kami nagtipid sa aircon. Nung papunta, ano lang ako, 100 kilometers per hour, tapos nag-overtake ako ng konti-konti. Pero nung pauwi na ako kasi, no, medyo nag-trigger happy mode na ako noon kasi gusto ko nang makauwi ng mabilis. So yun, kaya medyo mas malakas yung konsumo namin pauwi kesa nung papunta. Kaya kung naghahanap ka ng long range na EV na malayo yung pinupuntahan mo, marirecommend ko talaga to kasi sobra-sobra na yung 500 kilometers. Plus, may AC charging pa tsaka DC charging. Kung gusto nyo namang mapanood yung complete review namin ng Tang tsaka yung Tang DMI, so meron na kaming video noon, hanapin nyo na lang, RIT Tang. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding